Attorney, ito pong ito pong mga sinubpina po ng mga bank documents na ito. Ang sabi po sa amin ni Attorney Tonggol kahapon, July 31 po ang kanilang deadline, right? Tama ho Okay, yan, sige Manong po. July 31, kapag ho ba ito'y nakuha ninyo, ano po ang inyong gagawin dito? Kayo ba'y meron pang mga karagdagan na mga banking experts po dito, etc.? How do you analyze itong mga dokumentong ito considering na hindi pa siya ebidensya? Tama, siya po ay to be submitted pa lamang at titignan kung siya ba ay dapat tanggapin bilang ebidensya. Tama po yun, Manong Ted. So, papatulong ho tayo sa mga eksperto, financial analyst, bank experts, no? Para ho, sa gayon, maaral ng mabuti itong dokumento, number one. And second, matulungan tayo na mapresenta ito na sa pamamaraan na madaling maintindihan, hindi lang ng impeachment court, pati ng mga kababayan natin na sumasubaybay sa mga paglilitis dito. Okay. Di ho ba meron nang ibinigay sa inyo ang AMLAC na mga bank account numbers, di po ba? Ito nga po Tama. yung kine-question din ng defense. No? So dito po sa mga bank accounts na ito, as in, meron na ba kayong informasyon doon po sa mga bankong ito? Kung ito ho ba ay anong klase ng account? Joint account, checking account, savings account, placement, ano ho ba? Mga ganon? Meron ho, but mas magiging konkreto at klaro kung anong klase mga accounts ho yan kapag na-submit na, no, yung mga request natin na bank documents from these different banking institutions. So, mas magiging klaro yung financial picture ho pag nakita natin yan o yung bank records. Alright. And sir, July 31 ito, ang deadline po nila. Kung sakasakali ho ba, meron ba kayong timetable na paglalatag ho ng inyong, ito ba isusumite kailan sa court para ho sa inyong aplikasyon ito'y magamit po bilang mga ebidensya? Well, by July 30, dapat to ang submission yan, bibigyan din ng copy ang court ho, no? Oo. Submit nila sa court yan. Ngayon, um, yung hong paggamit naman namin, gagamitin ho namin yan in connection with the article on unexplained wealth. Yes sir, So, we know. Oo. So sa ngayon po, ang pagkakasunod-sunod pa, so papunta ho tayo sa confidential funds pagkatapos yung unexplained wealth na ho. So pag turn na ho natin sa unexplained wealth, gagamit ho tayo ng mga witnesses para itong mga subpoena documents ay formal na ma-introduce into evidence para mag-identify ho sa kanila ng mga witnesses, no? Para magamit Sige, ho okay. natin. So Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.